bago yan, ito ang mga kasanayan na dapat niyong malaman pagkatapos ng ating aralin. Una, nakikilala ang iba't ibang bahagi ng tainga. Pangalawa, nailalarawan ang mga bahagi at ang tungkulin nito. Pero bago yan, magbalik tanaw muna tayo. Panuto, tukuyin kung tama o mali ang ipinapakita sa larawan. Para sa unang bilang, panonood malapit sa telebisyon. Ang tamang sagot ay mali. Pangalawa, pagsuot ng goggles habang lumalangoy sa dagat. Ang tamang sagot ay tama. Pangatlo, pagbabasa habang madilim ang paligid. Tamang sagot ay mali. Pang-apat, pagsuot ng sunglasses kapag lumalabas o mainit ang panahon. Ang tamang sagot ay tama. At panghuli, kumain ng masustansyang pagkain. Ang tamang sagot ay tama. Magaling mga bata! Ngayon dumako na tayo sa ating talakayan. Ano ang parte ng iyong katawan ang ginagamit upang marinig ang tunog ng mga bagay sa paligid? Magaling! Ginagamit mo ang iyong mga tainga. Ang ating mga tainga ang bahagi ng katawan na tumutulong upang marinig ang mga tunog sa paligid. Ngayon, pakinggan ang mga tunog. Saan nanggagaling ang mga tunog? Magaling, ito ay nanggagaling sa trompeta, gitara, tambol, at piano. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga bahagi ng tainga at tungkulin nito, at paano ba natin naririnig ang mga bagay sa ating paligid. Bahagi at tungkulin ng tainga. Ang ating tainga ay binubuo ng tatlong bahagi. Ito ang outer ear, middle ear, at inner ear. Ang unang bahagi ng tainga ay tinatawag nating pina. Ang pinakamalabas na bahagi ng tainga, or tinatawag nating outer ear. Ito ay tinatawag na pina o auricle. Ito ang bahaging kinakabitan ng hikaw ng mga babae. Ang pina ang sumasagap ng tunog na ipinapadala sa ear canal. Ang ikalawang bahagi ay tinatawag naman nating ear canal. Ang ear canal ay isang tubo kung saan nabubuo ang mga tutuli. Ito ay karugtong ng eardrum kung saan ipinapasa ang tunog na nasagap. Ang pangatlong parte ay tinatawag nating eardrum. Ito naman ay isang manipis na banat tulad ng balat ng tambol na makikita sa loob ng tainga. Kapag tumatama ang tunog sa eardrum, ito ay manginginig or magbabibrate. Sa ating tainga ay mayroong maliliit na buto na karugtong sa likod ng eardrum. Ito ang hammer, anvil, at stirrup. Ito ay gumagalaw rin hanggang sa ang sound waves na natanggap ay maiparating sa kalaliman ng tainga.
Ang sunod na bahagi ay tinatawag nating cochlea, na nasasagap na ng cochlea ang paggalaw o panginginig or vibration. Ang cochlea ay ang bahaging hugis-suso, snake-like part na puno ng liquid or likido. Sa cochlea matatagpuan ang pinaka-organ of hearing na tinatawag na organ of Corte. Kapag gumagalaw ang likido or liquid sa loob nito, ipinapadala niya ang mensahe o tunog patungong utak sa pamamagitan ng auditory nerve. Ang utak ang nagsasabi kung anong tunog ng narinig at ano ang pinanggagalingan nito. Ngayon naman, alamin natin kung paano ba natin naririnig ang mga bagay sa ating paligid. Pagmasdan ang nasa larawan. Ang mga bagay sa ating paligid ay naglalabas ng sound waves na nasasagap ng pina. Ang sound waves ay nagpapatuloy at dadaan sa ear canal at tatama sa eardrum. Gagawa ng vibration ang eardrum na magiging dahilan ng paggalaw ng tatlong maliliit na buto. Ito ang hammer, anvil at stirrup. Habang gumagalaw ang mga ito, magpapatuloy ang tunog papunta sa cochlea na naglalaman ng likido. Ang natanggap na tunog ay ipapadala sa utak sa pamamagitan ng auditory nerve. Ang utak naman ang uunawa at magsasabi kung ano ang ating naririnig. Dumako na tayo sa ating pagsasanay. Para sa unang gawain, panuto, pangalanan ang panloob na bahagi ng tainga. Sige nga, tingnan nga natin kung naaalala nyo ang bahagi ng tainga. Para sa unang bilang, magaling, ito ay ang auditory nerve. Pangalawang bilang, mahusay, ito ang cochlea. Pangatlong bilang, ito ay ang eardrum. Pang-apat, ito ang pina. At ang panghuli, ito ay ang ear canal. Magaling mga bata! Para sa inyong ikalawang gawain, panuto, sagutin ng tama o mali ang mga pangungusap. Para sa unang bilang, mayroong tatlong maliliit na buto na nakarugtong sa likod ng eardrum. Ito ang hammer, anvil at stirrup. Ang tamang sagot ay tama. Pangalawang bilang, ang eardrum ang bahagi ng tainga na kinakabitan ng hikaw at nakakasagap ng tunog. Ang tamang sagot ay mali. Pangatlo, ang auditory nerve ang nagpapadala ng mensahe sa utak kung ano ang ating narinig. Ang tamang sagot ay tama. Pang-apat, ang tainga ang bahagi ng ating katawan na nagsasabi ng lasa ng pagkain. Ang tamang sagot ay mali. At panghuli, ang cochlea ay bahaging hugis-suso, snail-like part na puno ng liquid or likido. Ang tamang sagot ay tama. Mahusay mga bata! Ngayon naman, dumako tayo sa pating paglalapat. Mahalaga ba ang tungkulin ng ating mga tainga sa ating katawan? Magaling! Mahalaga ito sa atin dahil isa ito sa kailangan natin
upang makipag-usap sa ating kapwa. Tandaan, ang tainga ang tumutulong upang tayo ay makarinig. Binubuo ang ating tainga ng tatlong bahagi. Ito ang outer ear, middle ear, at inner ear. Kabilang sa outer ear ang pina, ear canal, at eardrum, habang ang tatlong maliliit na buto na hammer, anvil at stirrup ay kabilang naman sa middle ear. Ang inner ear naman ay binubuo ng cochlea at auditory nerve na nagpapadala ng mensahe sa utak na siyang umuunawa at nagsasabi kung ano ang mensahe ng ating narinig. Paalam!